Okay, this is the recording for week 7. I hope that you are safe and dry while listening to this. We will do our best to still continue with the learning process kahit na mahirap kasi kakatapos lang ng isang bagyo tapos ito na naman may parating. Papalapit rin yung midterms natin kung hindi man mangyari noong October 1 kagaya ng nakasulat sa ating course guide, mangyayari na malapit doon. Kaya hindi maganda na bumitiw kayo doon sa mga kailangan yung aralin. Okay, simulan na tayo. Okay, so ito yung schedule, no? Ginawa ko to bago magdeklara ng remote or alternative modes of delivery for the rest of the week. Pero ipapaliwanag ko na rin kung paano siya aasahang magbago kung sakaling may mga deklarasyon na naman sa susunod na linggo. Um, Hangga't maaari, gusto ko sanang ituloy ang ating online consultation sa darating na Biyernes, September 26. Nakakita ako ng mga tanong doon. Kanina, actually yung isang tanong baka sagutin ko dito sa recording natin. Depende kung gaano katagal ko maipapaliwanag yung mga inihanda ko. At kung may oras pa. At syempre, ang mas maganda kasi dun sa Google Doc, pagka may sinagot ako na tanong, tapos yung nagtanong, meron siyang follow-up. Pwede magkaroon ng interaction na follow-up and then response to the follow-up gathered all in the same place. And it's easier to track than answering questions on a recording. On the flip side, the advantage of answering a question in a recording is that it's more interactive, I suppose, and it's a little bit easier for me when there are examples or there are things in the lesson in the slide that I prepared that are directly connected. Anyway, magpapatuloy ang ating online consultation. Magbantay na lang lamang kayo ng mga announcement sa Google Space kung merong pagbabago. Sa palagay ko, magkakaroon lang yan ng pagbabago kung magkaroon ng massive power outage sa mga darating na araw. Kasi yung parating na bagyo ay sa Calabarzon tatama. Anyway, or maapektuhan yung Calabarzon. Um, yung Google Doc ko ay magiging bukas hanggang next week, September 29 or even later. Originally, ang ating midterm exam ay nakaschedule ng October 1. Gusto ko sana makapagkita pa tayo ng isang beses sa classroom bago tayo mag-exam. So, kung hindi tayo matuloy sa October 1, malamang matutuloy tayo ng either October 3 or October 8. Malapit pa rin yun. Malapit na yun kahit na maatras ng konti lang. Okay? Kasi may mga bagay na hindi magbabago sa schedule ng semester kagaya ng final exam, etc. Okay? So we will adjust, and of course, the questions and the expectations for the exam will be adjusted as it applies to the input you were able to get from me during the semester. So gusto ko lang sabihin na yung modules 3 to 5, dalawang Google Doc, na may mga recording, na may mga nakasulat doon. Pero bukod pa doon sa mga nasabi na, makahalaga yung papel ni William Shaw. Ang pamagat nun ay Consequentialism. At yung papel ni Peter Singer, Famine, Affluence, and Morality, kung saan ipinaliwanag niya kung bakit makatwiran na baguhin natin ang ating patakaran sa tinatawag na charitable giving. Okay, and as I explained previously, the exam will require you to provide an exposition or an explanation of rule utilitarianism, the theory that you will be using, and kailangan din ilapat o i-apply itong RU sa isang kaso. Pag-usapan ko rin dito sa recording na ito kung ano yung kaso na yon kasi dapat kung nagkita tayo sa classroom ngayon ay tatalakayin natin iyon. Okay, anyway, that's as far as schedule goes. I have a bit more logistics to go through before I go into explaining some parts of the lesson. So bear with me. The next thing is, ano ang dadalhin pag nag-exam? Pag exam na, ano yung kailangan? So una, kailangan nyo ng papel. Kailangan nyo ng yellow pad. Hindi yung kulay yung mahalaga dito. Minsan may yellow pad na blue o kaya white. Ang pinakamahalaga dito yung haba
Minsan kasi may papel na dilaw pero maikli. Alam niyo naman kung ano ibig sabihin ng tinatawag natin sa Pilipinas na yellow pad. Kaya siguraduhin niyo lang mang na tama ang haba. Magdala ng blue or black ball pen. Dun sa pinaka-latest na individual classroom activity, may mga gumamit ng lapis. Pag ginawa niyo yan sa midterms, may bawas, no? May deduction. So, siguraduhin na nasusunod lahat ng patakaran at saka ng mga requirements. Okay. The other thing is correction tape. You may bring this. You are allowed to bring correction tape, but this is optional. You can actually make erasures using just a pen. Guhitan mo lang yung mga sinulat mong ayaw mo nang isama dun sa sagot mo. Basta malinis mo nang ginawa, yun, okay lang yun. Pwede magdala ng correction tape, pwedeng gumamit, pero hindi pwedeng manghiram. Kaya kung gagamit ka ng correction tape, dapat correction tape mo yon o kaya hiniram mo sa kaibigan mo na hindi mo kaklase at dala mo na para sa iyong sarili lamang sa mismong exam date. So yung kagaya ng alam nyo na, kagaya ng nasabi ko na, open notes yung exam. So, madalas may mga nagtatanong, ano yung pwedeng dalhin? Pwede magdala ng mga kopya ng module. Pwede magdala ng kopya ng papel nisyo, yung consequentialism. Pwede na yung kopya nyo, yung hard copy, yung printout nung isinulat ni Singer o yung sinulat ni Shaw ay may mga highlight, may mga notes sa likod, may mga nakasulat, mga drawing, may mga diagram, okay lang yun. Okay, walang problema. Pwede rin yung handwritten notes or printouts. Yung iba sa inyo, notebook yung dala kasi nakikita ko sa classroom, sa notebook kayo nagno-notes. Okay? Siguraduhin nyo lang na yung notes na dala nyo ay para sa Ethics 1 lamang. At saka kung nag-notes kayo naman sa gadget, siguraduhin nyo na ngayon na kaya nyo yan i-print kasi bawal gumamit ng gadget sa exam. Ano ang hindi pwedeng dalhin? Bawal magdala ng baong sagot, yung prepared essay, baong sagot. Bawal magdala ng baong sagot na ikaw ang nagsulat, pinasulat mo sa ate mo o pinagawa mo sa chat GPT. Bawal lahat yon. Baka iniisip nyo, paano papatapat ni ma'am to na merong malilinaw na sinasabi na bawal at pwedeng dalhin. Okay? So, sabihin ko na sa inyo, i-check ko lahat ng dala nyo. Kasi habang nag-exam kayo, pag naibigay ko na yung exam question, nagbabantay ako sa inyo, nag-exam kayo ng 80 minutes. May oras ako para buklatin lahat ng dala ng bawat isang estudyante. Kaya, wag nyo nang subukan na magdala ng bagong sagot. Open notes ito at notes lamang o print out lamang ng modules ang dalhin ninyo. Minsan may nagtatanong, ma'am, pagka napuno na yung Q&A document, mahaba-haba, marami akong natutunan doon. Pwede ko bang i-print out at pwede ko bang dalhin? Ang sagot ay pwede. Okay? So, yun. So, ito yung format. Sinunod na natin to sa karamihan sa inyo. Sinunod nyo naman dun sa last class activity, yung classroom activity 4. Meron pa rin hindi sumunod, no? Kailangan merong 1 inch margin dito sa tapat nung, o sa gilid nung pagsusulatan ng pangalan. Hindi kailangan may guhit. Pero kailangan may margin. Yung margin kailangan hindi masyadong maliit, hindi masyado malaki. Okay, pag masyado mo nilakihan yung margin, meron niyang consequences kasi yung minimum and maximum required lines ay maapektuhan. Okay? So may kailangan mo ng margin dito sa tabi ng name. Dito sa kabila, hindi kailangan ng margin pwedeng isagad. Pagka nilagyan mo ng margin dyan, iikli na naman yung sagot mo. Hindi mo maipapalumanag yung akala mo, mas mabilis magkaroon ng maraming lines pagka naglagay ako ng margin. Ang mangyayari doon, napakakaunti nung masasabi mo at dahil kaunti lang yung nasabi mo, kaunti lang siguro yung katumbas no na puntos. Okay? So, yan yung format. Kailangan blue or black ink, kagaya ng nasabi. Huwag gumamit ng pink or green pen dahil mahirap basahin. Tapos, ayan yung format. Hindi kailangan mag-skip ng lines. Pwedeng sunod-sunod. Pero siguraduhin na maayos yung sulat. At pag may erasures ay malinis pa rin. Tapos, huwag kayong magsusulat ng ganito.
Na yung parang yung sa loob ng guhit ng yellow pad, naglagay kayo ng dalawa o tatlong linya doon. Huwag niyong pahirapan yung mata ko kasi hindi ko yan, mahirap yan basahin. Okay? So, yung kagaya nito sa itaas, ganyan dapat yung isu. Itong isang buong to naka-indent kasi beginning of the paragraph, yung tinatawag na one line. Tapos, para maging two lines to, kailangan may sulat hanggang sa katapusan ng linya. So pag sinabi kong minimum of 25 lines para sa unang tanong, ibig sabihin, tuloy-tuloy yung papel nyo, may sulat. Hindi kasama yung mga linya na walang sulat, hindi kasama yung mga linya na hindi kumpleto, na isang salita lang yung nandun. Okay? Tapos yung kadagdagang requirement ay bawal magsulat sa likod. Okay? Bawal magsulat sa likod. Bawal magsulat sa likod. Kaya nga magdala kayo ng ilang pirasong papel. Sa palagay ko, kakailanganin niyo mga 3 to 4 sheets of yellow pad. Pagka may mga hindi kayo nasunod dito sa mga format requirements na ito, may bawas na, may deduction na. Kaya isa sa mga pinaka pwede nyong gawin habang naghahanda-handa nyo ng papel nyo, guhitan nyo na, sulatan nyo na ng pangalan, sulatan nyo na ng yung date, wag pa kasi hindi pa natin siguradong kailan mangyayari yung exam. Pero yung pangalan nyo, yung UP, email address nyo, yung course and section, di yan magbabago. Okay? At saka yung pangangailangan ng may 1 inch margin dyan, di rin yan magbabago. So, gawin nyo na ng maaga. Okay. Alright, balik tayo dito sa graded activity. Ilalabas ko yung resulta nito mamaya. Nagkaroon ng mga problema yung mga ibang estudyante na hindi nila naintindihan pala kung ano yung gagawin. Kaya may impact sa kanilang score. Okay? May mga bahagi ng resulta nito na pag-uusapan pa natin sa classroom. Kaya ngayon yung dahilan kung bakit gusto ko magkita pa rin tayo ng isang beses bago tayo mag-midterm exam. Okay? So, the first mistake is for this first question, I'm asking you to explain what you learned from your seatmate or what you learned from giving your explanation to your seatmate. Ang nangyari dito, ah, ang nangyari dito na pinaka malalang pagkakamali na dapat na hindi maulit sa midterms ay nagsulat ng 2 to 4 sentences na ang sinabi ay ganito. My seatmate explained the greatest happiness principle. I learned so many things from her. She explained the greatest happiness principle very well. And she told me that happiness is about quality and quantity, period. So baka 2 to 4 sentences na yun, baka mahaba. May pagpapaliwanag bang naganap? Wala. Okay? Pagka ganun, walang puntos. Medyo mas maluwag sa class activity kesa sa midterm, kaya baka nakakuha pa yun ng 0.5. Pero, pagka sa midterm exam, ibig sabihin ng pagpapaliwanag ay, isa nilalagay ko na comment, uninformative. Ang ibig sabihin nun, walang pagpapaliwanag na naganap. Okay? So, pagka sinabing ipaliwanag yung greatest happiness principle, hindi ibig sabihin uulit-ulitin mo yung mga salita o kaya pupurihin mo yung greatest happiness principle. Ibig sabihin, magsisikap ka na ipaliwanag iyon sa isang tao na hindi pa nababasa yung mga nabasa mo, na hindi mo kaklase. Okay? So, the task is to explain ideas to someone who is intelligent, educated, interested in the topic, but has not read the readings, has not listened to the recordings, is not one of your classmates, is not me. Okay? So, ang sinusulat ko na comment dito ay show, don't tell. Ano yung pinaliwanag nung kaklase nyo? At saka baka hindi nyo nahuli agad, may tinanong ako dito, what you learn from your seatmate. Minsan, ang hula ko na nangyari, yung estudyanteng pinagpaliwanagan ng kaklase, hindi nagbasa ng module. Kaya kung ano yung sinabi ng kaklase niya, basta tinanggap lang niya na, sinabi ng kaklase ko dahil kaya tama. Yun ang magiging problema, no? Para kang, para kang biktima ng misinformation at disinformation kasi parang wala kang sariling pag-iisip. Parang kung ano yung sinabi sa'yo, papaniwalaan mo na agad. Pagka sinabing what you learned, ibig sabihin, kailangan may judgment ka rin doon. Pinakinggan mo yung sinabi ng kaklase mo, tapos teka, tama ba siya? Ganun nga ba yung nakasulat sa lesson o parang baligtad?
So, o minsan, habang ikaw yung mismo yung nagpapaliwanag, ikaw yung natututo. Kasi nangyayari yun eh. Minsan, naintindihan mo sa isip mo, wala kang sinabi, wala kang kinausap. Tapos napansin mo, pagka pinaliwanag mo sa ibang tao, mas lumilinaw sa'yo. Okay? So, I recommend that you practice explaining the ideas in the lesson to someone, an actual person, or kung gusto nyo, hypothetical naman, pwede naman yun. Okay? So, yun yung naging problema sa number one. Napakarami dyan ay hindi yung mismong pagpapaliwanag yung binigay, pero parang kinuwento kung ano yung ginawa nila at saka kung natuwa sila doon sa sinabi ng seatmate nila, etc. My only response to that kind of thing is not gradable. Baka sabihin ko na, oh, okay, it's nice. You like your seatmate's explanation. Sabihin ko lang ganun, it's nice. Pero hindi ko yun bibigyan ng puntos kasi yun nga, walang pagpapaliwanag na naganap. Okay? All right. So, dito, lahat naman halos sa number two ay nabigyan ng full points. Ah, minsan, ang hula ko naman sa number two, yung mga tanong nanggagaling sa hindi kasi napag-aralan ng maayos yung module. So, yung sa ganun, kaya niyong gumawa ng self-diagnosis eh. Alam niyo na sa sarili niyo, hindi niyo naman talaga inaral yung module number 3. Tapos doon ang gagaling yung tanong niyo. Eh di ang mabilis na remedyo dyan ay aralin yung module 3. Okay? Kasi wala naman tayong oras para sagutin ko ulit isa-isa lahat ng maiisip mong tanong dahil pinakinggan mo lang ng konti yung kaklase mo at saka yung ibang sinabi ko. Tapos, hindi mo pa rin naiintindihan kasi hindi ka nagbasa. Okay? So, kaya niyong remedyohan yun ng ganun kasi malalaki na kayo. All right. Number three is the most closely related to the midterm exam question. Unfortunately, it's also the question that a lot of people did not get full points for. Karamihan ng points sa number 3 ay 0.5. Okay, so iaabot ko pa yun sa papel nyo sa inyo, tapos pag-uusapan pa natin yan kasi may mga comments ako doon. Bukod sa makikita nyo yung number sa Google Classroom pag ni-release ko, hindi nyo makikita kung ano yung breakdown, kung ano yung nakuha nyong points sa number 1, kung ano yung nakuha nyong points sa number 2, kung ano yung nakuha nyong points sa number 3. So pag nahawakan nyo na yung graded activity nyo, pag pinalik nyo, titingnan nyo agad kung ano yung nakuha nyo sa number 3. Kung ang nakuha nyo sa number 3 ay 0.5/2, ibig sabihin nun, may mga kailangang habulin sa pag-aaral o kaya kailangan may intindihin dahil merong mga writing errors na nagaganap. Okay? Na halimbawa, explain why the following statement is false. Yun yung instruction sa number 3 eh. Ang pinaka-crucial word dyan sa unang bahagi ng instructions ay explain. So yung statement in red font ay, rule utilitarians want to adopt existing social rules or laws because they have no way of determining whether a rule should be included in their ideal moral code. So that's the statement. If you just flip that statement by saying rule utilitarians do not want to adopt existing social laws because they do have a way of determining whether a rule should be included in their ideal moral code. Ayan, true na yung statement. Oo nga, pwede naman. Pero hindi yun yung instructions eh. Walang puntos para sa may idadagdag o babawiin ka lang ng mga salita para maging yung negative magiging positive, yung positive magiging negative. Eh kaso kailangan mo ipaliwanag. Pagka ganun yung ginawa mo, walang puntos yun. Alagay ko sa margin. Uninformative. Ibig sabihin na naman, walang pagpapaliwanag na naganap. Okay? So, tandaan nyo yan habang naghahanda kayo para sa midterm exam. Okay. So, balik tayo dito sa rule utilitarianism. Ito yung specific version ng consequentialism. It's a specific version of consequentialism, and it is a direct descendant of the kind of utilitarianism that was formulated around the 19th century, most especially by John Stuart Mill. Okay? So, una, binigay ko sa inyo yung mas
malawak na konteksto nitong rule utilitarianism. Kaya merong historical context, merong pagpapaliwanag kung ano yung umbrella definition, ano yung consequentialism, etc. Okay? So ang unang kailangan yung intindihin, saan ba sila nanggagaling? So una, dun sa historical context, alam natin nanggagaling sila sa nakita sila ng isang lipunan na marami ang nagdurusa, may kakaunting yumayaman, tapos yung mga yumayaman, mayamang-mayaman sila, yung mga nagdurusa, mahirap na mahirap sila. So, ang sagot nila dyan, kailangan yun magbago. So, dapat pagka hindi mo alam at lahat naman halos kayo, hindi nyo alam itong rule utilitarianism kasi hindi naman to inaral sa grade 12 eh. Hindi naman to inaral dati o baka nabalitaan nyo sa kaibigan nyo o may nagsabi. Pero hindi ito yung pananaw na itinuro sa inyo sa classroom sa GMRC, sa Christian Living, sa Values Education, sa pagpapahalaga ng ano? Filosofiya ng pagpapakatao, walang rule utilitarianism doon. Wala. Zero. Okay? So, parang ang kailangan dito, pag inaaral niyo yung rule utilitarianism, assume that you don't know what it's about. Assume that it's not like the other frameworks for right and wrong that you have encountered before because it's not. Okay? And then the crucial thing is to keep an open mind and to pay attention to the details and to try to understand the perspective from a sympathetic point of view before you can criticize it. Kasi pag mas nauuna yung criticism kesa sa pag-unawa, actually, yung kinikriticize mo, hindi yung target. Yung kinikriticize mo, katang-isip mo lang. Kaya the most effective and productive kind of criticism and objection is something that comes from an adequate understanding of the alternative perspective. If you don't bother to understand what you're criticizing, what you're criticizing is made up. Yun nga, inimbento mo lang yun. Hinulaan mo kung ano, tapos yun yung kinikriticize mo. Kaya minsan, ang tawag doon ay ang logical fallacy na straw man argument. Kasi nag-iimbento ka lang ng kalaban mo. So yung kinakalaban mo ay wala naman nag-isip ng ganon. Okay? So, una, where are the rule utilitarians? Where are the utilitarians coming from? The second is, where are their critics coming from? So, yung ibang critics, nanggagaling sila sa perspective ng religion. Pag-usapan natin yan. Yung ibang, dun sa module 1. Okay. Yung ibang objection ay nanggagaling sa hindi kasi nila alam kung ano yung gusto mangyari ng rule utilitarianism. So may mga objections coming from a misunderstanding. So this is something that you need to adjust to and recognize. Okay, what about the question in the second bullet point? Where are the critics coming from? Sorry. Okay, balik lang tayo dun sa previous slide. Okay, where the critics coming from are the objections coming from an uncharitable interpretation of utilitarianism. Okay, so sasagutin ko tong dalawang tanong na to. So una, so nanggagaling yung mga kritiko, yung mga ah, yung mga nagpupush ng objection. Halimbawa, yung objection from expediency. Ang alegasyon, itong utilitarianism, lahat ng uri, kabilang yung RU, ay nangungunsinti ng mga maling gawain. Okay, saan yun nanggagaling? Kung hindi uncharitable interpretation, baka hindi naiintindihan kung ano yung, o hindi naiintindihan kung ano yung pakay ng RU. Yung mga nagsasabi kasi ng objection from expediency, sa isip nila, pupwede ka lamang magkaroon ng pamantayan na tama at mali, na mahigpit yung pagbabawal sa mga bagay na talagang mali. Halimbawa, tahasang pagpatay, not in self-defense, like murder in cold blood, genocide, torture for fun, yung mga malinaw na mali na ganun, pwede ka lang magbawal ng ganun pagka hindi outcome yung batayan mo. So the critics are coming from the idea that you can only forbid things that are really wrong if
you don't rely on outcome or consequences only. Okay? So that's where the critics are coming from. Their idea is that consequences are not a powerful enough or sufficient basis for forbidding certain things that are really wrong. Okay? So yun yung pinanggagalingan nila. Pwede yung charitable interpretation, pero kung ang technique dyan, kung rule utilitarian ka, kailangan mong harapin yung objection o yung kritiko sa paraan na sa paraan na charitable pa rin. Paano yun? So, even if a critic may not be fully charitable in posing an objection, a rule utilitarian can still take that criticism as an opportunity for explaining their point of view. So, pwede pa rin yun. So ano yung punto de vista ng mga rule utilitarian dito? Ang mga rule utilitarian dito, sinasabi nila hindi sumasapat yung konsepto ng consequence bilang batayan ng mahigpit na pagbabawal sa mga bagay na talagang mali. Kasi pansinin mo itong tinatawag na precedent effect. So yung konsepto ng precedent effect, consequences-based yun. Na pagka nagkaroon ng isang pagkakataon na ginawa yung isang bagay na basta na lang pinapatay yung mga inosente, walang pakialam sa kapakanan nila, paulit-ulit yun yung mangyayari. So ang nangyayari dito, yung mga kritiko nanggagaling sila sa non-consequence-based perspective and perhaps the unexamined assumption that only an idea that certain things are wrong in themselves no matter what the consequences, na yun lang yung panggagalingan ng mahigpit na pagbabawal. Sasagutin nyo ng rule utilitarian at ng iba pang mga consequentialist. Teka muna, tignan natin mabuti. Yung konsepto ng consequences, bad consequences, good consequences, is complicated enough. You have that idea of precedent effect and you get a strong enough prohibition for our practical needs. Okay? So, ang kailangan nating tanong dito ay kung yung iyong lapit dito sa topic ng rule utilitarianism at ng iba pang mga matututunan natin sa Ethics 1, kayo ba ay bukas ang isip? Kasi kailangan, bukas yung isip mo kasi kung hindi bukas yung isip mo, hindi ka matututo. Di ba? Kailangan din, bukas yung isip mo para maintindihan mo kung ano yung sinasabi nila at kaya mo yung tinatawag na perspective taking. Na halimbawa, yung perspective ng reader, nung magbabasa ng essay mo, di ba? Yung pinag-usapan natin sa klase na soft skill, di ba? Mag-apply ka ng trabaho, nagsusulat ka ng over letter o nag-email ka sa boss mo. Kaya mo intindihin, kaya mo hulaan, okay, hindi ako siya. Pero kung nasa lugar niya ako, paano ako mag-isip? Ano yung gagawin ko para matugunan ko kung ano yung baka mga tanong niya, baka yung mga worry niya, ganon. So, pag pinapaliwanag mo yung rule utilitarianism, kailangan iniisip mo yung kapakanan ng inyong audience. Okay? So, ang audience nyo ay not necessarily me. So, it can be a intelligent person interested in ethics who did not read the readings. I've been saying that already. Kaya kailangan din i-plano kung paano mo ilalatag yung paliwanag. Alin yung uunahin, bakit yun ang uunahin, paano magbibigay ng halimbawa, ano yung halimbawa na hindi yung galing lang sa lecture ko, sa recording, na ikaw yung nakaisip kung ang audience mo ay kapwa estudyante, ano ba yung mga halimbawa na familiar siya, gano'n, tapos yun yung gagamitin mo para mas maintindihan niya kung ano yung sinasabi mo. Okay? So yung perspective taking ay napakahalaga. I cannot emphasize enough that when we discuss controversial issues, including ethical questions, we need to be able to take the other person's perspective, especially when we do not agree with them, so we can engage with them better and more effectively. Papaliwanag din natin sa kanila kung saan tayo nanggagaling. So, ano yung ginagratuhan dun sa midterm exam, dun sa essay nyo na pinapaliwanag nyo yung RU at saka inilalapat nyo sa kaso, titignan ko kung kaya nyong mag-isip bilang rule utilitarian. Hindi kayo kailangan maging rule utilitarian, so you need to be able to take on their perspective and explain and apply the logic of their theory. Kasi mula doon, sa mga linggo pagkatapos ng midterm, pag-uusapan na natin yung mga iba pang perspektibo na baka mas
pipiliin nyo o mas matino sa inyo, pero pwede, kasi ang pinipigilan lang natin dito yung napakakitid yung pag-iisip natin yung sa tama at mali. Ang kakaya lang nating maging perspektibo ay yung kinalakhan natin na hindi natin pinili. Pagka ganun, hindi tayo, nakukulong tayo, yung tinatawag na isolationism. Parang kulong na kulong ka kung ano yung natanaw mo na dati. Talaga parang kang kulong na bihag ka ng ganun. Parang hindi mo kayang magbago, hindi mo kayang questionin, hindi mo kayang sumagot dun sa mga hamon na baka hindi pa naharap ng mga tao na nagturo sa'yo sa kung ano man yung perspektibo na minana mo sa kanila. Okay? So, perspective taking is an exercise at it helps you broaden your horizons and it helps you communicate more effectively. Okay? It's just that this is ethics one, so the perspective taking comes in the form of looking into ethical theories. Okay? So punta tayo dito sa how do rule utilitarians make a decision? Itong title ko dito dapat, how do rule utilitarians make a decision? So una, ang tanong nila ay anong rule ba ang dapat nating sundin tungkol sa isyung ito? Okay? So palagi meron kang titimbangin na two or more options. Okay? So yung pangunahing halimbawa natin, nababalikan na naman natin ngayon, ay yung rule on charitable giving. Yung pagtulong sa mga nangangailangan sa na naayon sa kapasidad mo. Hindi ka naman magiging big time donor kung hindi ka naman bilyonaryo. Pero kahit na hindi ka bilyonaryo, kung merong kahit na kaunting barya na pwede mong iaambag mo pa rin kasi tungkulin mo yon. Okay? So, yung ganun yung perspektibo nila, yun yung sinasabi nilang charitable giving is obligatory. Ibig sabihin, kahit na barya yon, kung kaya mong mabuhay, wala namang mawawala sa'yo kung i-donate mo yun sa mga taong walang malinis na iniinom na tubig, dapat mong gawin yon. Tungkulin mo yung gawin. Na pag hindi mo ginawa, may problema. Okay? So, the two rules being considered in the case of charitable giving is one, the common sense or folk morality rule according to which charitable giving is good but it is optional. Ibig sabihin, ang charitable giving ay going over and beyond the call of duty. Pagka ginawa mo, pag nag-donate ka, mabuti yon. Pero pagka hindi ka nag-donate, wala kang masamang ginawa, wala kang pagkukulang. Okay? So, yun ang ibig sabihin ng good but not required or going above the call of duty. Merong technical word dyan. Ang tawag ay super erogatory o super erogation. Yun ang ibig sabihin nun ay going over and beyond the call of duty. Yung sinasabi ni Peter Singer sa papel niya, okay? Kaya siya may halimbawa nung batang nalulunod sa harap mo. Kaya binibigay niya yung halimbawa na yun kasi sinasabi niya, yung charitable giving parang ganyan yun. Kasi may mga tao na pag hindi tayo nagsikap, na kahit yung barya lang natin, ibinigay natin, malulunod na sila, mamamatay na sila dahil wala silang mainom na malinis na tubig. Kaya iinom sila ng madaming tubig at magkakasakit sila. O magugutom sila at mamamatay sila sa malnutrition. Okay? So, ang sinasabi ni Peter Singer, yung charitable giving, yung lahat tayo, yung hanggang sa pinakamayaman, mula sa pinakamayaman hanggang doon sa sumasapat lang ang kinikita, kung magbibigay tayo ng batay sa ating kakayahan, hindi pwedeng zero, so sa bilyonaryo malaki, doon sa hindi masyadong mayaman, maliit, pero hindi magiging zero, yun ay tungkulin. So yun yung rule niya. So ibig sabihin, pag hindi ka nagbigay, may pagkukulang ka. Yun ang ibig sabihin ng charitable giving is obligatory. Okay? So hindi ko na uulitin yung mga nakasulat dun sa papel ni Singer at saka yung mga nabanggit na dun sa mga recording at mga notes sa study guide ng Module 3. Iniimbitahan ko kayong balikan iyon kasi yung logic nung pangangatwiran, yung steps in reasoning ni Singer ay napakahalaga para maintindihan nyo kung paano siya mag-isip. Tapos sa bandang huli nung kanyang talakayan, sinabi pa nga ni Singer na ako ay, hindi ko alam kung sinang binanggit niya doon sa papel niya, pero si Peter Singer ay isang atheist philosopher, hindi siya naniniwala sa Diyos. Pero doon sa katapusan ng papel niya, bandang katapusan ng papel niya,
on charitable giving. Sabi niya, pero alam mo, yung mga sinasabi ko tungkol sa pagbibigay sa nangangailangan, eksaktong kapareho to ng sinabi ni Santo Tomas de Aquino or Thomas Aquinas. Sinabi rin ni Thomas Aquinas yon. So makikita natin magkaibang perspektibo sa relihiyon, magkaibang panahon, magkaibang kultura, pero merong pagkakasundo sa isang punto na yung mga resources mo na hindi mo kinakailangan para mabuhay, para na yun sa mga tao na pag hindi mo binigyan, ikamamatay nila. So that's no longer yours. So yun yung kino-quote ni Peter Singer from Thomas Aquinas. Okay? So, ito yung steps. So dun sa exam nyo, at saka yung paghahanda natin dun sa exam nyo, yung part 2 case application, ina-apply itong steps A, B, C, D. Nagkita tayo sa classroom ngayon. Gagawin sana natin step by step in person na nakikita ko habang ginagawa niya tapos nakakapagbigay ako ng live feedback. Hopefully, magagawa pa rin natin yan bago mag-exam mismo kasi mahalaga yung exercise kasi pagka ginagawa mo mag-isa, baka nakahiga ka o kaya 2 times speed mo yung recording, hindi ko alam. May mga nawawala, may mga pwedeng matutunan na um, hindi natututunan. Okay? May pagkakataong matuto na hindi napagsasamantalahan. Okay, anyway. So, babalikan natin tong slide na to. Tandaan nyo lang na iyan yung steps ng application. Okay, so pagka may tanong, pagka may issue, sabihin ko na rin sa inyo kung ano yung case para sa midterm exam, isipin mo, alin ba dyan yung alin ba dyan yung pwede natin maging rule? Maghanap tayo ng minimum two possible options. Diba? Two or more. Tapos, kukuha tayo ng mga impormasyon mula sa natural and social sciences para magkaroon tayo ng common sense extrapolation on what consequences would follow from following each rule. So may tanong tungkol sa no time information to calculate the possible outcomes. Kaya according to the objection, utilitarianism is impracticable or implausible. J.S. Mill responds to that objection by saying, look, we were not born yesterday. We have some knowledge about human nature and human action. We have some nature about history. So we can make a fair prediction on what will happen next. Sabi pa nga ni Mill, yung objection na nagsasabi na hindi pwedeng i-apply ang utilitarianism dahil hindi ako makakapag-predict ng mangyayari sa susunod, para yung objection na hindi ka pwede maging Kristiyano kasi hindi ka pwede, wala kang panahon magbuklat ng Biblia bago ka magdesisyon ka anong gagawin mo. Magbibigay ka ba sa pulubi o hindi? Tutulong ka ba sa nangangailangan o hindi? In both the case of Christianity and utilitarianism, for Christianity, you don't have to leaf through the Bible. For utilitarianism, you don't have to make a complex computation. You can have a rough and ready idea on what will happen next. And from there, dito sa rule utilitarianism, mas sistematiko yung pag-iisip na, okay, rule option number 1. According to our research, ano mangyayari sunod? Rule option number 2, according to our research and our brainstorming, what will happen next? Tapos, titignan natin kung alin yung mas align sa GHP. Okay? So, yun yung steps. So, eto na, ipapakita ko sa inyo yung mga itatanong doon sa task na kakabit nitong recording na ito at bilang paghahanda na rin doon sa ating magiging face-to-face classroom session na review para sa midterm exam. Ito yung class activity sana na ibibigay ko kung nagkita tayo ngayon. Ipagagawa na ko na lang sa inyo sa Google Classroom. So una, state and explain the utilitarian view on charitable giving. So, simple statement. This can be 1 or 2 sentences. Okay? Tapos, yung step 2, you have to review how the rule utilitarianism came up with the reasoning or the argument that their rule on charitable giving is better than the common sense idea
that charitable giving is good but optional. So para masagot nyo tong number 2, kailangan balikan nyo yung module number 3, lalong-lalo na yung famine, affluence, and morality na papel ni Peter Singer. Tapos magkakaroon ako ng maraming questions, brainstorming ito, um, brainstorming about the rule utilitarian view. Kasi madalas, pagka narinig itong rule nila na charitable giving is required, nagkakaroon ng knee-jerk reaction na nauuwi sa uncharitable interpretation. Halimbawa, o sabi ng mga utilitarian, charitable giving is obligatory. O, meron naman mga charitable organization na corrupt sila o kaya inefficient sila. O, therefore, walang kwenta yung mga utilitarian. This is an uncharitable interpretation because if you go back to the main goal of utilitarianism, their goal is to produce good outcomes, to promote the greatest happiness of the greatest number, and their motivation is always to choose the best outcome. When they say charitable giving is required and their goal is to produce good outcome, therefore, they will not endorse or encourage giving to charitable organizations that are corrupt or inefficient. Kasi parang common sense na yun, di ba? Charitable interpretation is assuming that the rule utilitarian is not stupid. Kung gusto niya na magandang resulta at efficient result at optimal outcome, bakit niya kukonsintihin yung pagbibigay sa charitable organizations na ganun? So, charitable interpretation means you have to assume that the rule utilitarian is reasonable, is well-informed, and like I said, in simple terms, not stupid. Okay? So, una, how do utilitarians implement the requirement to contribute to charity? Okay? So, ibig sabihin, ano ba yun? Balak ba nilang parusahan yung mga hindi nagdo-donate? Bilis sa sagot, hindi. Ang gusto ni Singer kaya pinag-uusapan niya yung shallow fund example at saka marami pa siyang mga kakabit na halimbawa. Kaya niya pinag-uusapan yun kasi ang main idea niya dyan, makita ng mga tao mismo yung pagiging makatwiran ng pagbibigay ng kung magkano yung kaya mo na hindi zero. Okay? Tapos susundin na lang nila yon. How do you think they praise and blame people who contribute to charity? So, dun sa papel ni William Shaw on consequentialism, he says that praise and blame are tools for producing outcome. Alam ko, marami sa atin pinalaki bilang mga tao na pag may ginawang masama, sisihin mo. Parang nagiging blame game. Yung mga consequentialist, dahil nga outcome-based sila, inisip nila, teka, sisisihin nga ba natin yung gumawa ng mali? Bakit? Ano ba magiging resulta pag sinisi natin sila? Pag sinisi na ba natin sila, gagawa sila ng mabuti, titigilan na ba nila yon? Ginawa nilang mali? Kung oo, edi sisihin natin sila. Pero kung hindi, kung mas lalong magagalit sila, tapos ipagpapatuloy nila yung maling ginagawa nila, baka iba yung kailangan natin gawin. Baka kailangan natin silang kumbinsihin, baka kailangan nating intindihin kung ba't nila ginawa yun, tapos tulungan silang kilalanin kung bakit mali yun at magbago, etc. So, ganun, yung praise is not equal to right, wrong. Praiseworthy is not equal to right. Blameworthy is not equal to wrong. So, yun yung sinasabi ng mga consequentialist. So, yun namang sunod na to. If you're trying to follow the rule utilitarian and the overall consequentialist perspective on charitable giving, and you begin to live your life according to the rule, charitable giving is required, how do you do it? Okay? As a reasonable person, how do you do it? May mga sagot dyan, yung mga specific, yung talagang self-professed utilitarians, kagaya ni Peter Singer. Sabi ni Peter Singer, ako, hindi ko iniisip every time gagastos ako kung magkano dun yung i-donate ko. Basta meron na akong computation based on my income, based on my costing, or based on my budget, at saka based on my research on which charities are the most effective and which needs are the most urgent. Batay doon, meron siyang percentage, tapos automatic yun. Tapos kung may ginagastos na siyang iba, kung pagkain o leisure man yun, pagbili ng libro, panonood ng sine, etc. Pagka
pagka covered na yung donation, malaya siyang pumili. Kasi syempre, mahalaga pa rin naman yung happiness ng mismong agent o mismong tao na pumipili na magbigay. May lalabas pa na dagdag na brainstorming questions kasi gusto kong kayong imbitahan na isipin talaga kung ano yung mangyayari pagka kayo mismo at kung maraming tao, halos lahat ng tao, sinusunod nila itong rule on charitable giving at rational at well-informed following of that rule. Okay? So, pinakamahalaga itong A sa application of RU. Madalas sa mga kaso ng nakaraang semestre, pagka may mga midterm exam na hindi ka nais-nais na yung nagiging score sa case application, iyon ay dahil hindi malinaw yung kung ano yung two or more option or two or more candidate rules that are being considered. Kasi actually, kung titignan nyo tong steps A, B, C, D, hindi aandar yung B, C, D kung hindi maayos yung pagkagawa sa A. Okay? So, medyo gagawin na natin to bilang pag-iisip doon sa case na ibibigay ko sa inyo sa midterms para pwede nyo nang simulang pag-isipan. So, yung overall topic ng case, ibibigay ko na. So, pwede na kayo mag-brainstorm tungkol doon. Pero yung mga particular na tanong tungkol sa case na yun, makikita mo lamang sa araw ng mismong midterm exam. Okay? So, ano yung case para sa midterm exam? Okay? Nakita na natin to sa Module 2. Ito yung panukala na parusahan ang mga anak. Palagi ko hindi lang anak baka pati apo, baka kung sino man yung closest relative na nang abandona ng matatanda. Okay? So, dito, kung ilalapat natin yung RU dito, ito yung dapat natin isipin. Una, ano ba yung desired outcome? Bakit ba to ipinapanukala? Sa palagay ko, kung medyo charitable interpretation ng bill author na si Ping Lacson, ano ba yung desired outcome niya? Mukhang ang desired outcome ay walang matatandang maabandona, di ba? Ang outcome ay mapangalagaan yung mga matatanda. Parang ganun yung desired outcome. Okay, mabuti ba yun? Mukhang okay naman. Okay. Tapos, pero kailangan nating imbestigahan. Okay, okay. Nandun na tayo. Gusto natin, huwag abandonahin ng mga anak at ng mga kamag-anak ang matatanda. Okay. Baka kailangan natin tanungin kung bakit ba nila ginagawa yung mga ayaw nating gawin? Bakit ba may naabandona? Okay? At saka, bakit ba iniisip natin na hindi sila mga abandona pag merong threat of punishment? Di ba? Kasi, kung ang reason nila kung bakit inaabandona nila yung matanda kasi wala silang ipang tutustos, wala silang pera, wala silang resources para pangalagaan yung matatanda. Tapos, binantaan mo sila, sige, paparusahan kita. Yung palang dahilan mo, wala kang pang tustos, paparusahan kita. Parang, ang tanong doon, nasolusyonan ba yung problema na nakuha mo ba yung desired outcome? May mag-aalaga na ba dun sa mga matatanda pagka pinarusahan mo yung mga nang abandon na dahil wala silang pera? Okay? Medyo obvious yung tanong, pero medyo obvious yung sagot sa tanong, pero gusto ko sana na pag-usapan nyo mabuti. Kasi merong tanong dito tungkol sa um, ano ba yung ordinary rule? Ang ordinary and common sense rule is take care of the elderly. Um, And if there's no law like this, we already think badly of people who neglect or abandon the elderly. Meron na tayong existing common sense disapproval na parang ano ba naman yan? Kawawa naman yung nanay nila, di mo lang inalagaan. Ganon, di ba? Pagka may nabalitaan tayo ang ginagawa ito na napabayaan yung matatanda. So, nandun na siya, in place na yung common sense idea na yon. Okay? So ito ay ano yung version ni Lacson ay okay, palakasin natin 'yon sa pamamagitan ng ah, pagdadagdag ng legalidad na may parusang katumbas pagka
hindi mo ilalagaan yung matatanda. So, ang tanong doon ay, kailangan ba yun? So, yung existing rule is there's already the existing disapproval. Can we strengthen that in other ways to produce our desired outcome? Or do we adopt this additional rule codified into a law that is being proposed? Not just as legality, but as a matter of ethics, as a matter of morality. So, yung mga magiging tanong dyan. So, I invite you to think about the answers to these questions. And you are also allowed, I want to emphasize that you're also allowed to ask questions about this case and the results of your brainstorming in the Q&A Google document. Okay? So, pwede rin yun. So, ano ang magiging punto ng inyong brainstorming na mag-isa? You can bring that to the Google Doc and ask me questions about your brainstorming. You can bring the results of your brainstorming to our next classroom session and we can talk about it more. Okay, so I will end here in this recording. I think you have enough material on both the preparation for the midterm and ideas connected to rule utilitarianism and its application. Okay.